Isang taga-probinsya na lumulutang sa hangin sa bawat talon. Tila abot kamay niya ang langit. Ngayong taon, kilala siya sa buong Asya bilang Air Abando, ang high-flying sensation ng Philippine basketball na nagdala ng karangalan sa Korea at sa pambansang kupunan. Pero bago niya narating ang mga dambuhalang arena na may nagniningning na mga ilaw at libu-libong tagahanga, saan nga ba nagmula ang pambihirang lakas ng kanyang mga binti? Bago lumipad si Renz Abando, gapang sa hirap ang kanyang naging simula. Ito ang kwento ng isang batang walang sapatos, laking lola na ginamit ang gutom upang abutin ang kanyang mga pangarap. Isinilang noong March 11, 1998 sa Santo Tomas, La Union, isang simpleng bayan sa Hilagang Luzon. Lumaki si Renz Joseph Mamuyak Abando sa isang pamilyang hindi marangya. Sa katunayan, maagang naging komplikado ang takbo ng kanyang buhay. Lumaki si Renz na walang kinagisnang ama. Ang kanyang ina naman napilitang makipagsapalaran bilang isang OFW sa ibang bansa upang may maitustos sa kanilang pamilya. Dahil dito, ang naging sandigan at katuwang niya sa paglaki ay ang kanyang pinakamamahal na lola na si Lola Ansing. Sa piling ng kanyang lola, natutunan ni Renz kung paano mabuhay nang may pagtitiyaga kahit kulang ang ulam sa hapagkainan. Pero may isang bagay na libre sa kanilang baryo, yan ay ang basketball. Sa mga simentadong outdoor court ng Namboongan, doon nagsimula mag-dribble ang batang Renz. Walang sapatos na may air cushion, madalas suot niya lang ay sirang tsinelas o di kaya'y nakayapak habang nakikipagpalitan ng mukha sa mga mas matatandang kalaro. Dito nahubog ang kanyang pundasyon, ang tibay ng tuhod at ang walang takot na puso. Napansin ng marami na may kakaibang regalo ang batang ito mula sa La Union. Hindi siya ang pinakamalaki, hindi rin siya ang may pinakamagandang forma sa shooting. Pero kapag tumalon siya, parang may pakpak. Naging paboritong dayo si Renz sa mga interbarangay at ligang labas. Dito siya kumikita ng barya-baryang pusta upang may pantulong sa gastusin sa bahay. Noong kolehiyo, pumasok siya sa Philippine College of Science and Technology o PhilSist sa Pangasinan. Doon, ipinakita niya ang kanyang bagsik sa mga regional na torneo. Ngunit maliit ang mundo ng probinsya para sa isang talento na nakatadhana para sa malalaking entablado. Noong taong 2018, dumating ang pinakahihintay na pagkakataon. Nakita ng mga scout ng University of Santo Tomas o UST ang potensyal ng payat ngunit athletic na binata. Mula sa tahimik na pamumuhay sa probinsya, lumuwas si Renz patungong Maynila upang maging bahagi ng UST Growling Tigers sa UAAP. Hindi naging madali ang kultura sa Maynila para kay Renz. Noong una, nakaranas siya ng matinding homesick. Nariyan din ang kultura ng matinding kompetisyon. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Coach Aldin Ayo, niyanig ni Abando ang UAAP Season 82. Agad siyang naging crowd favorite dahil sa kanyang blocks at mga dunks laban sa mga dayuhang manlalaro. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsikat, dumaan siya sa matinding pagsubok gaya ng mga issue ng poaching controversy, kung saan napabalitang lilipat siya ng paaralan. Hinarap ito ni Renz ng buong tapang. Noong taong 2020, habang nasa rurok ng kanyang karera sa UAAP, biglang huminto ang mundo dahil sa pandemya. Nagkaroon din ng kontrobersya sa bubble training ng UST sa Sorsogon na naging dahilan ng pagkabuwag ng kupunan. Sa puntong ito, tila nagdilim muli ang kinabukasan ng basketballistang nagmula sa hirap, nawalan ng tiyak na liga. Ngunit ang isang tunay na mandirigma hindi sumusuko. Lumipat si Renz sa Colegio de San Juan de Letran sa NCAA. At dito, sa NCAA Season 97, ipinakita niya kung bakit siya tinatawag na henyo ng lona. Sa kanyang nag-iisang playing season sa Letran, binuhat ni Abando ang Knights tungo sa kampyonato. Hindi lang basta kampyon, winalis niya ang mga parangal. NCAA Season 97 Rookie of the Year, Mythical 5 at ang pinaka-prestihiyosong Most Valuable Player o MVP Award. Mula sa isang batang naglalakad ng walang sapatos sa La Union, ngayon ay isa na siyang hari ng collegiate basketball sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pambihirang galing, hindi na siya nagpaawat. Noong June
2022, gumawa ng kasaysayan si Renz nang laktawan niya ang kanyang huling taon sa kolehiyo upang pumirma bilang Asian Heritage Import sa Korean Basketball League o KBL para sa Anyang o KGC. Ang kontrata nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na hinding-hindi niya akalaing kikitain niya sa paghawak lamang ng bola. Pinatunayan niya ang dugong Pinoy, naging KBL Slam Dunk Champion siya noong taong 2023 at tinulungan ang Anyang na makuha ang KBL Championship. Ngunit sa kabila ng yaman at sikat, hinarap din niya ang lungkot ng pagiging mag-isa sa ibang bansa. Sobrang hirap. Pero hindi naman... Sa isang panayam, emosyonal niyang sinabi na ngayon lang niya tunay na naintindihan ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ina noong ito ay nagtatrabaho pa bilang isang OFW, sabi ni Renz. Bukod sa lungkot, hinarap din niya ang pinakamatinding bangungot ng isang atleta, ang malubhang pinsala. Noong huling bahagi ng 2023, nagtamo siya ng spine fracture matapos ang isang masamang bagsak sa laro. Ilang buwan siyang hindi nakalaro at habang nagpapagaling, isa pang matinding dagok ang dumurog sa kanyang puso, ang pagbanaw ng kanyang pinakamamahal na lola. Noong unang bahagi ng 2025, kahit nagdadalamhati, ginamit ni Renz ang sakit na ito bilang lakas upang magpatuloy at magsumikap para sa kanyang pamilya. Si Renz Abando ay buhay na patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang, kundi isang hamon na nagpapatatag sa isang tao. Ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa mataas na pagtalon o sa malalaking sahod sa ibang bansa. Ito ay kwento ng isang anak na gustong isalba ang pamilya, isang apong nagbigay pugay sa kanyang lola, at isang Pilipinong hindi nakalimot kung saan nanggaling. Maraming pong salamat sa inyong panonood.